Isang masayang araw po sa iyo, Sir Van. Ako po si Lani at taga Mindoro po ako. Gusto ko lang din po ikwento yung karanasan namin ng mga kaibigan ko noong high school pa lamang kami. Second year high school po kami noon. Kalagitnaan po yata yun ng March or third week. Wala na po kaming klase at tapos na ang lahat ng mga requirements namin sa school. Bale, hinihintay na lang namin na formal na magsara ang klase. Busy na rin nun mag-practice ng graduation song ang mga fourth year. Then, one lazy afternoon, napagkasunduan naming magkakaklase na maligo sa dagat kinabukasan. Nagpaalam kami sa advisor namin na mabilis lang din kaming pinayagan. Kanya-kanya kaming toka sa mga dadalhin naming baon. Nagkaroon din kami ng contribution para sa iba pa naming kailangang dalhin. So, kinabukasan, eksaktong alas 7 ng umaga ay nasa school na kaming lahat. Magluluto pa kasi ng mga pagkain namin. Alas 11 ng tanghali nung nakatapos kaming magluto at nailigpit na rin namin ang mga ginamit namin sa pagluluto doon sa bahay ng kaklase namin. Nagpahinga lang kami ng saglit. Then, before 1 o'clock in the afternoon, pumunta na kami sa dagat. Free ang dagat dito sa amin, saka wala pang gaanong beach resort dito noon. Kaya pwede kahit saan namin gustong maligo. Pasado alas 2 na nung nakarating kami sa dagat. Okay lang naman kasi mainit pa. Wala pa kaming balak na maligo. Yun nga palang napili naming puntahan ay parang maliit na bundok sa gitna ng dagat. Not really gitna naman. Siguro nasa 1,000 meters away from the shore lang siya. Low tide nun kaya nakatawid kami na walang kahirap-hirap. May mga tanim na mangrove doon. Kaya malilim naman kahit papano. Almost 4 p.m. nung naisipan ng iba kong kaklase na mag-boating kami around doon sa place. Yung isa kasi naming kaklase ay malapit lang doon nakatira at meron silang bangka. Hiniram namin yun at nakahiram kami ng isa pa sa kapitbahay nila. Bale, 5 lang kaming sumakay doon sa isang bangka. Ganon din sa isa. Yung iba ay hindi na sumama dahil tinatamad daw. At yung iba naman ay mas gustong maligo dahil medyo bumaba na yung araw. Then, while boating, humiwalay yung mga kaklase naming nasa isang bangka. Pumunta sila sa malayo. Kami naman ay doon lang sa malapit. 3 kasi kaming di marunong lumangoy. Kaya pinili ng 2 naming kaklase na siyang sumasagwan na doon lang kami sa malapit. Yung kayang languyin agad palapit sa mangrove in case na may mangyari. Paikot na kami sa maliit na bundok nung may nakasalubong kaming bangka. May sakay yun na 3 na mga ka-age lang siguro namin. 2 lalaki at 1 babae. Hindi familiar ang mukha nila sa amin. So sure kami na hindi sila sa school namin nag-aaral. Hindi na namin sila pinansin. Tuloy lang sa pagsagwan yung 2 naming kaklase na nakaupo sa magkabilang dulo ng bangka. Habang kaming 3 babae ay nasa gitna banda. Pero habang nilalagpasan namin yung bangka na nakasalubong namin, ay napansin namin na umiiyak yung babae. Naisip ko nun na baka nag-away sila ng boyfriend niya at kung sino ron sa 2 kasama niya na lalaki ang jowa niya, ay wala na akong pakialam. Siguro mahigit 10 metro na rin ang layo namin doon sa bangka nung nakarinig kami ng sigaw. Tapos malakas na splash ng tubig na parang may nahulog, kaya sabay-sabay kaming lumingon. Nagulat kami nung nakita naming nakataob na yung bangka. Tapos yung babae ay kumakawag. Pilit na lumalayo sa bangka. Pero parang may pumipigil sa kanya. Kaya nagkatinginan kaming lahat. Kailangan niya ng tulong. Yun ang sabi ni Nadia sa amin. Siya ang vice president ng section namin. Kaya may taglay siyang authority. Then sabi nung kaklase naming lalaki sa amin, ay doon lang daw kami sa bangka. Tapos sabay silang tumalon sa tubig. Lumangoy sila papunta dun sa bangka na tumaob. Takot na takot kami nun dahil alam naming krimen ang nasaksihan namin. Tapos yung babae, tuluyan na yatang lumubog sa tubig kasi hindi na namin makita kahit dulo ng mga kamay niya. Naguguluhan man sa mga nangyayari, ay sumigaw na kami ng sumigaw para humingi ng tulong. Eksakto namang pabalik na sa amin yung isa pang bangka. Nasakay ang iba pa naming mga kaklase. Tinanong kami ng isa kung ano raw ang nangyari.
bakit daw tumalon sa tubig yung dalawa naming kaklase. Sabi ko may tumaob na bangka, kailangan ng tulong. Pero nagulat kami nung halos sabay nilang sinabi na wala namang ibang bangka doon maliban sa bangka namin. Then nung tingnan namin ang dalawa naming kaklase ay para na silang nalulunod, kaya nagkagulo na kami. Tumalon yung tatlo naming kaklase na sakay ng isang bangka para tulungan yung dalawa. Tapos kaming mga babae, dahil sa sobrang panic, ay tumalon din. Hindi ako marunong lumangoy, Sir Van, kaya imagine my struggle nung ma-realize ko na nalulunod ako. It was too late for me to realize that. Pinilit kong ikampay yung mga kamay at pako, pero walang nangyari. That moment, tinanggap ko na ang mangyayari sa akin. Busy yung iba naming kaklase sa pagligtas doon sa iba, kaya I was losing hope na. Marami na rin akong nainom na tubig dagat noon. Sabi ko sa sarili ko, katapusan ko na. Then, out of the blue, may humila sa akin pangat sa tubig. Nung tingnan ko kung sino, ay yung mataba naming kaklase pala. Hindi ko yun ine-expect kasi hindi naman kami close. Magkaiba kami ng circle of friends. Pero syempre, thankful ako. Nailigtas na rin yung iba naming kaklase. At andun na rin yung tatay ng kaklase namin na may-ari ng bangka na sinakyan namin. Nataon daw na pinuntahan niyang iba naming kaklase na naiwan doon sa parang bundok para dalhan ng nilagang saging. At narinig niya ang sigawan namin. Kaya mabilis siyang tumakbo paikot sa kabilang bahagi ng bundok kasunod ang iba naming mga kaklase. Then we later found out na may namatay nga raw doon, pero matagal na. Maliit pa raw ang kaklase namin noon na anak niya. Magkapatid daw yung tatlo. Walang nakakaalam kung paano sila namatay. Pero sa nasaksihan namin nung araw na yon, mukhang alam na namin kung paano. At sinabi namin yun sa tatay ng kaklase namin. For me, it was absurd na idadamay mo ang dalawa mong kapatid sa plano mong pagpapakamatay dahil miserable ka. Oo, Sir Van. Nalaman namin na suicide ang nangyari at nadamay lang yung babae at ang bunsong lalaki dahil takot sila sa kuya nila. Itinago yun ng pamilya sa lahat dahil partly ay kasalanan nila kung bakit umabot sa ganun ng lahat. Anyway, hanggang dito na lang po and more power po sa channel mo. Ingat po kayo. Hi po, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ninyo. Dito po sa probinsya namin ay pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao at isa na po ako doon. Binuhay kami ng tatay ko sa pangingisda at ganun din po ako ngayon. Nabubuhay po ang pamilya ko dahil sa biyaya ng dagat. Ang kaibahan lang ay may sarili akong bangka. Hindi kagaya ni tatay noon na rumerenta lang para makapalaot. Gusto ko rin po sanang ibahagi yung karanasan namin ng dalawa kong kumpare nung minsang abutan kami ng malakas na ulan sa gitna ng dagat habang nangingisda. Wala namang bagyo noon, pero dahil sa biglaang ulan ay napagkasunduan naming umuwi ng maaga. Total naman ay may mga isda na rin kaming nakuha. Hindi na uso ang sagwan dahil may makina na ang mga bangka ngayon, kaya tiwala kaming makakauwi kami agad dahil mas mabilis yon. Pauwi na kami at dahil malakas ang ulan, medyo mahirap ding makita ang paligid kahit may dala kaming ilaw. Kaya ingat na ingat kaming maligaw, baka kung saan kami mapunta kagaya ng iba. Nagkukwentuhan pa kami habang pauwi para hindi namin maramdaman yung lamig. Basang-basa na rin kasi kami. Pero napatigil kami nung makita namin sa unahan yung tumaob na bangka. Mabilis namin kinabig ang bangka papunta doon at habang papalapit kami ay bigla kaming kinabahan. Abot na ng liwanag ng dala naming ilaw yung kinaroroonan ng bangka na nakataob, kaya malinaw naming nakikita yung lalaking lumulutang sa tabi noon. Si Mang Karding, ang isa naming kababaryo na namatay noong pang nakaraang isang taon. Naabutan siya ng bagyo sa gitna ng dagat. Kahit nagbigay na ng babala ang mayor namin na malakas ang paparating na bagyo, ay tumuloy pa rin siya sa pangingisda. Malakas ang alon ng panahong yon na sinamahan ng malakas din na buhos ng ulan.
Hindi kinaya ng bangka ni Mang Karding yung mga hampas ng alon, kaya tumaob. Ang masama lang ay nadaganan siya ng bangka, kaya hindi kaagad siya nakalangoy. Tapos malakas pa ang alon. Isang gabi at kalahating araw lang naman yung bagyo, kaya nung humupa ang ulan at hangin, ay hinanap kaagad si Mang Karding at isa ako sa tumulong nun sa paghahanap. Natagpuan namin ang patay niyang katawan malapit sa dalampasigan ng kalapit na isla. Kaya nagtaka kami kung bakit doon sa bahaging yun siya nagmumulto. Sa totoo lang ay hindi lang naman yun ang unang beses na nagmulto si Mang Karding. May ilang kabataan na rin na nagsabi na nakita nila ang bangka at katawan ng matanda, pero walang naniniwala. Dahil nga kilalang maloko sa baryo namin yung mga kabataang nagsabi. Pero nung nakita mismo namin yun, ay saka kami naniwala. Kinabukasan ay kinausap ni Mayor ang pari sa parokya namin na kung pwede ay mag-alay ng dasal para kay Mang Karding at sumama kami ng mga kumpare ko para makapag-alay din kami ng dasal. Salamat po sa pagbabasa, Sir Van. Mabuhay po kayo. Hello po sa inyo. Ako po si Sheila. At ito pong ikukwento ko ay nangyari about 2 years ago. Parehong nasa Singapore sina mama at papa dahil doon sila nagtatrabaho. Tapos ako, naiwan sa pangangalaga ng lola ko. Graduating na ako ng college that time at alam namin ng mga kaibigan ko na magiging busy na kami after ng graduation, lalo na ako. Susunod kasi ako sa parents ko sa Singapore po para doon na rin magtrabaho. So we went to Boracay and decided to stay there for 5 days. Then may nakilala kaming guys. Nagkasundo kami na tumawid sa katabing isla ng Boracay. White sand din siya at halatang hindi pa masyadong exposed sa mga turista. May ilang kainan naman doon, kaya nag-ikot-ikot muna kami. 3:00 pasado na nung umalis kami ng Boracay, kaya ginabi na rin kami pabalik. Ayos lang naman, kasi nag-enjoy kami talaga. Along our way back to Boracay, sinabihan kami nung bangkero na mag-alay daw kami ng dasal. Meron daw kasing pinatay sa bahaging yon. Hindi na dinitalye ng bangkero sa amin yung nangyari. Basta ang sabi niya ay pinatay daw nung lalaki ang asawa niya para lang sa kabit niya. Tapos sinulog dun banda. Bilang babae ay nakakagalit yon at di namin napigilan ng mga kaibigan ko na magbigay ng opinion regarding sa reason ng pagpatay. It was too selfish. Then these guys that we met in Bora na kasama namin sa pag-explore sa kabilang isla, they made fun about dun sa issue ng kabit at legal wife, pati ang kawalang hiyaan ng asawa. Tapos laking Manila sila, so hindi sila naniniwala sa multo. Modern men and stuff like that. Pakul. So we had a little argument about it at sinaway kami ng bangkero. Pero dahil nga pikon na talaga kami, like we regret na sumama kami sa kanila, hindi kami nakinig sa bangkero. Pero nung sinabi niya na, ay na naman siya, nangihingi ng tulong, saka lang kami tumigil. Then we saw this girl, about 30s yata ang edad. Madami siyang dugo sa katawan, nakalutang siya sa tubig at umiiyak habang nakatingin sa amin. Sinasabi ko sa iyo, Sir Van, tanggal ang angas ng mayayabang na mga lalaking kasama namin nung nakita nila yung babae. I was even torn between laughing and scared dahil nagawa nilang damputin yung dalawang saguan na nasa bangka at kahit mabilis naman yung takbo ng bangkang sinasakyan namin at di na kailangan ng saguan dahil may makina, ay nagawa nila sumaguan. Habang papalayo ang bangka namin doon sa lugar na nakitaan ng babae, ay di ko napigilang hindi maawa sa kanya. Napakamalas niya dahil nakakuha siya ng ganong lalaki. At dahil doon, bigla akong nagkaroon ng doubt sa mga nakikilala ko dito sa Singapore. Opo, Sir Van, andito na po ako ngayon sa SG at isa po ako sa silent listener ng channel mo. Salamat sa pagbabasa. Maayong adlaw, Sir Van, pati na rin sa mga tagapakinig mo. Ako si Seth,
at nangyari yung kwento ko noong umuwi ako sa probinsya namin. Nagtatrabaho ako sa Manila at nung time na yon ay maraming umuwi dahil nga Christmas season. Hindi ako nakakuha ng ticket sa eroplano dahil peak season kaya napilitan ako magbarko na lang. Okay naman ang serbisyo ng barko na bumabiyahe papunta sa amin kaya ayos lang. Then bandang Mindoro, kalagitnaan na yun ng biyahe namin. At matagal ko nang naririnig ang kwento na may multo daw na nagpapakita doon. Kahit si mama ay alam yon kasi marami raw ang nakakakita. Madalas magpakita sa mga dumadaang barko. Ang sabi sa kwento ay lasing daw yung lalaki. Tapos sumandal sa railings ng barko. Pero dahil nga hindi na makabalanse ng maayos, ay nawalan siya ng panimbang at dire-diretsong nahulog sa dagat. Hindi ka agad na rescue dahil bukod sa umaandar yung barko ay hindi rin agad napansin. 10:00 ng gabi at halos tulog na ang mga kasama kong pasahero. Hindi pa ako inaantok kaya umalis ako sa cabin ko at nagpahangin muna sa bintana ng barko. May ilan ding pasahero doon na nagpapalipas ng oras. Dumungaw ako sa ibaba ng barko at pinagmasdan ng alon na gawa ng pagdaan ng barko, pati ang bula na naiiwan. Naaliw ako at di namalayan ng oras hanggang sa may nakaagaw na atensyon ko. May lalaki sa tubig na pilit na lumalangoy. Hihingi sana ako ng tulong sa crew na dumaan pero naunahan niya ako. Nakita na rin pala niya yung lalaki, pati nung ibang nandun. Ang sabi niya sa akin ay wag daw akong maingay dahil baka magpanik ang ibang pasahero o kaya makiusyoso pa. Baka raw maging dahilan pa ng disgrasya. Mag-alay na lang daw ako ng dasal. Saka ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin nung sinabi niyang magdasal daw ako. Nung tumingin uli ako sa dagat ay wala na roon ang lalaki. Hindi ko na rin siya matanaw. Yun lang naman Sir Van. Na-share ko lang para na rin magsilbing babala sa iba. Mag-ingat po tayo sa lahat ng oras dahil ang aksidente ay pwedeng mangyari anumang oras. Salamat po Sir Van at God bless. Good day po Sir Van. Ako si Paula na dating Paulo. Gusto ko lang ikwento yung pangyayari nung teenager ako na naging dahilan para mabuking ni tatay na isa palang Darna ang kanyang junior. Nung gabing yon ay isinama niya ako sa pangingisda niya. Ayaw ko sana kasi Diyos ko Jai, masisira ang pinakaiingatan kong kutis no. Nakakadry ng skin ang hangin dagat kaya gusto kong tanggihan si tatay. Pero baka ilublob niya ako sa drum, kaya sumama na lang ako. Ano po ba ang magagawa ng isang Diyosang kagaya ko? Nag-iisa akong anak, kaya natatakot akong malaman ni tatay na isa akong Darna. Gusto ko mang manglandi ng mga bathala rito sa amin, hindi ko magawa. Balik tayo sa kwento ko. That night, nasa gitna kami ni tatay ng laot. Tinutulungan ko siyang mag-ahon ng lambat na sobrang bigat. At umaaray ang aking malindog na katawan. Gusto ko talagang magreklamo. Ang perfectly shaped kong mga braso ay walang nagawa, kundi upod lakas na hinila yung malaking lambat. Umay naman si tatay kung bakit ako naisipang isama na di naman niya dating ginagawa. Lakas din ng amats talaga. Pangalawang ahon na namin yun ng lambat at kahit paano ay may mga nakuha naman kami ni tatay. Busy si tatay nun magtanggal ng mga isda sa lambat habang ako ay latang-lata na. Diyos ko, amoy syokoy na ako. Hindi mabango na kagaya ng isang dalagang bukid. Kasalanan ni tatay ang lahat. Then habang busy si tatay, patingin-tingin naman ako sa paligid ng dagat. Wala naman akong ibang makita bukod sa purong kadiliman. Pero nung tumingin ako sa bandang kaliwa, nagtaka ako nung makita ko yung barko na dumadaan. Like, kailan pa naging daanan ng barko ang bahaging yun ng probinsya namin. Ang alam ko ay may nagagawi lang na barko doon kapag may bagyo. Taguan kasi ng mga barko ang lugar na yon, pero hindi talaga sila dumadaan doon kapag bumabiyahe. Kumbaga sadyain yung lugar.
Wala din naman akong nabalita ang paparating na bagyo. Saka kung meron, sure ako na hindi mangingisda si tatay. So para makasiguro, tinanong ko si tatay na di naman napansin ang barkong tinitingnan ko. Kako, tatay, may bagyo ba? Kung meron, bakit tayo nandito sa kalagitnaan ng dagat? Sabi ni tatay ay wala naman daw. Hindi pa daw siya nasisiraan ng bait para isugal ang buhay naming dalawa. At naisingit pa nga na gusto niya pang makita ang magiging apo niya sa akin. Kaya di pa raw siya pwedeng mamayapa. Diyos ko, umikot ang mga mata ko nun. Wala akong matres. Paano siya magkakaapo sa akin? Itinuro ko kay tatay yung barko sa hindi kalayuan. Sabi ko pa, bakit may barko dito? Di ba nagkakaroon lang naman ng barko sa lugar na ito kapag may bagyo? Napasus Mariosep pa si tatay nung nakita niya ang barkong itinuro ko. Maliwanag sa bandang pangalan ng barko, kaya kahit paano ay nabasa ko ang nakasulat. MV Princess Margaret. Bigla akong niyaya ni tatay na umuwi na daw kami dahil yung barko na nakita namin ay ang barkong lumubog noong pang 1992. Hindi pa ako ginagawa ni tatay at nanay noong 1992 dahil 1996 ako ipinanganak. Kaya wala akong idea. Dahil sa takot ay lumabas ang pagiging bakla ko. Ang lakas ng tili ko nun. Dahil sa gulat at galit ni tatay ay muntikan na niya akong ilublob sa styrofoam na lalagyan ng mga huli naming isda. So yun lang naman. Bye-bye.